Okay, ito naman tayo, twin tab, Giga Shark 7.5, free wheel siya. Ang problema niya, umuhugong. Kaya hanapin natin. Ito, mukhang pinabayaan na to. Pero hindi yan ang ating hanapin muna. Ang ating lulutasin ngayon ay yung bakit pa siya humuhugong. Yung door switch niya tsaka yung timer, hindi na natin yan isasama sa titingnan natin kung defective ba, kasi humuhugong siya. Ibig sabihin tumawid naman yung kanyang kuryente, kaya nga humugong siya. Kaya hindi na natin isasama yung timer tsaka yung door switch. Mali magpo-focus tayo dito yung pang ilalim niya, yung motor, capacitor, tsaka yung wiring. Pero wala ding connection ng wiring kasi nga umuhugong naman. Pwedeng yung brake, kasi pagka yung brake kumapit, nasira yung kable, pwedeng kumapit yung brake. So yun yung ating hanapin, bakit siya humuhugong. Okay, bali testingin natin yung capacitor. Malakas pa naman siya. Okay pa, walang problema to. Yan, okay pa. So yung motor naman, wala tayong problema sa capacitor, pwede pa yan. Nagamit tayo ng digital para makuha natin yung makita agad natin yung number. Okay, common kung ilan ang resistance. Line capacitor, violet, meron. Yun, abnormal yung starting natin, yung capacitor. 10 lang. Ito 50 57. Ito 10 lang. 10 ohms. Hindi pwede yan. Dikit-dikit na yung niyan. Yung coil sa loob. Starting tayo, sira. Okay, nakita agad natin. So wala dun sa capacitor ang problema. Wala din sa wiring, wala sa timer, wala din sa door switch. Ayan, binuksan ko na. Bali, makikita natin na puro kalawang na yung ibabaw. So ibig sabihin, kaya siya nagkaroon ng resistance na mababa na sa starting, dahil dyan sa tubig yan yang pumatak na yan dyan. Pwedeng kasi yung ibabaw ng brake na yan, makikita natin na wala na yung kable. So ibig sabihin may gumawa na nito. Makita natin guhit ng tubig. Galing yan sa, pwedeng dalawang pinanggalingan yan. Pwedeng sa belo, tsaka pwedeng doon sa gear case ng washing. Ayan, may sabon. Importante yan na nakikita dapat ng may-ari, pero tingin ko dito walang panahon yung may-ari nito para makita yan o tingnan. Yung kalawang na yan, galing yan sa belo, ang tagas niyan. Yan, mukha na siyang malala na yung tagas. Kailangan ng palitan yan kasi
kung palitan mo man ng motor tapos hindi mo pinalitan yan, sisirain lang din yung motor mo. Sayang yung pera, sayang yung panahon, pati yung hirap ng pagkagawa. Kaya kailangan na palitan din. Itong sa motor ng washing, pwedeng katulong din to, dahilan din ng pagkatubig. Kasi umabot na dun sa kabila yung pilansik ng tubig galing sa pinakapan ng motor. Tutuloy yan, galing gear case yan, tutuloy ng belt yan. Kaya maaabot yung dryer lalo na kung malakas na yung tulo. To sign na to ng itong side na to, sign ito na galing din sa tubig, sa yung tubig sa pan. Yan, galing din ng gear case ng washing, tutuloy yan sa belt. Inulit ko lang Okay, yan yung problema kapag hindi naagapan yung gear case. Tsaka yung belo. Sala rin yan, dalawang yan sa motor natin. Swerte nung washing, hindi pa siya, pero may mga na rin, may mga patak na rin ng tubig, marami na rin kalawang. To, i-rewind na natin to. Walang paraan kundi i-rewind. Pag bumili tayo ng bago niyan, aluminum lang din ang mabibili. Kailangan i-rewind. Dito sa washing natin, okay pa to. Free wheel pa. Maganda pa yung niya, ikot niya. Bali yung gear case na lang papalitan, tsaka yung belo, tapos rewind. To, kailangan na natin tong palitan. Yung kalawang na yan, hindi na natin to pwedeng gamitin pa kasi may tubig na sa loob yan. So bali tatlo yung papalitan natin, gear case, belo, tsaka yung ating coil. Pati yung running kahit hindi sira, alisin na natin. Bali palit coil na, rewind na talaga para hindi tayo masira pagka magre-repair tayo ng ganyang umuhugong, alinman sa dalawa yan. Bali yung pag sa motor na, yung starting o kaya yung running ang putol, o kaya dikit na, may resistance pero abnormal, hindi na siya tama. Okay, yan, binaklas ko na. Yan po, puro kalawang na. Pumasok na yung tubig sa loob. Okay, yung housing niya puro kalawang na rin. Bali yung ating housing ng dryer, mayroon po tayong video patungkol dyan, paano i-restore, paano natin ibabalik sa dati. Yan, bali panoorin nyo po yan para makatulong paano natin ibabalik yung sobrang kalawang na nung housing. Okay pa naman tong kanyang shafting, walang tama. Ibig sabihin, palatandaan na okay pa yung dalawang busing. Talaga lang pumasok yung tubig sa loob. Malakas na yung tulo. Kaya yan, puro kalawang na yan. Yung pagre-restore niyan, panoorin nyo lang para makadagdag doon sa mga kaalaman natin. So ito, kala mo maganda pa, kala mo buo, di mo isiping sira. Pero ang ko dyan, maaaring nasa loob yung sunog niyan, yung dikit-dikit niyan. Meron na siyang maga. So pwedeng makukuha pa yan sa
lilihain natin para makinis pa. So yan yung problema, no? Nakita natin sa motor na. Yan yung mga dahilan ng paghugong. Starting o running. At ang sala rin dyan, yung gear case. Tsaka yung belo. Yan yung pinagmumulan ng pagkasira kagad ng dryer natin. So dun sa brake, pwede rin maging dahilan yun kung buo yung motor mo, buo yung bushing mo, yung shafting mo, capacitor mo. Pwede nating tingnan dun sa brake, baka nakapreno siya, naka-stack up na siya. Pwedeng dun lang problema. Total naman, i-rewind ko siya. Papakita ko na rin sa inyo kung paano ko nakikita yung pinakasunog o kaya yung mga dikit-dikit na. So binabad ko muna siya sa lacquer thinner para makalas ko yung tali ng madali lang tanggalin. Hindi yung naghihirap pa. Kaya binababad ko muna siya. Para makita natin saan ba galing yung saang parte ng kanya, kasi 4 yan eh. Para makita natin aling lugar yung nasunog o yung dikit-dikit. Yan, bali pag naibabad na siya, madali siyang kalasin. Kasi kung hindi mo yan ibababad, ang tigas niyan. Yan, ganyan lang kasimple yung pagtanggal ng tali. Okay pa sana yung kanyang coil, makinis pa. Ang problema lang nasa loob yung niyan, pinakadikit niyan. Makikita mo lang yan pag binaklas mo na siya. Kung bibilihan ko to ng bago, hindi ako nakakasigurado na ang mabibili ko copper. Kasi pag bumili ka ng bago, kasi kasama na yung housing, hindi mo naman pwedeng buksan yon kasi nakarimatche yun. So ayan yung pinakasunog. Dito yan nakasingit dyan sa pinakaloob. Ito yan yung yung akala mo buo. Tingin mo lang makikinis pa, pero dyan sa sulok na yan. Minsan kasi minsan 4 lang o 3 lang yung magkakadikit eh. Yung pa sa sulok na sulok, kaya hindi mo mapapansin. Okay. So yan, nakita natin yung pinakadikit niya o may konting sunog doon. Pwedeng na yan, natalupan na yan. Pinakita ko lang sa inyo kasi total naman i-rewind na siya. Pinakita ko na yung starting niya. Diyan siya may problema, sa may sulok na yan. Bali maitim na siya. Sigurado dyan na meron na siyang dikit-dikit. Kaya bumaba na siya ng 10. Naging 10 ohms na lang. Hindi na po pwede yun. Kailangan na talagang i-rewind. Bali, yung running niyan, kasama na rin. Papalitan na rin yan. So, ganun lang yung pag-trace nung nahugong. Bali, sasama yung sa taas. Kung wala namang problema, lalampasan mo na yon. Doon ka na sa baba, sa capacitor, sa motor, sa kanyang gear case, tapos yung kanyang belo, yung wiring, yung brake. Napaka-importante ng brake na na-check yan para malaman natin kung stock up ba siya. Kasi kung stock up na yan, hindi na talaga iikot yung motor natin, nakahuhugong na lang siya. Kaya importante. So yun yung patungkol sa video ito, yung paghahanap natin o pagtitrace natin dun sa ano bang naging dahilan bakit tumuhugong.
ganun lang kasimple na gawin. Sa mga baguhan, sana masubaybayan nyo yung video to para at least kung wala pa kayong idea o alam at napanood nyo, malaking tulong yan para sa inyo. Okay?